Sunog din sa Kulyat sa Quezon City na tumupok sa may 200 kabahayan. Ang hinihinalang dahilan, illegal na linya ng kuryente. Nakatutok doon live si JP Soriano. JP. Mel, umabot sa Task Force Alpha ang naganap na sunog o nagaganap na sunog dito ngayon sa Barangay Kulyat sa Quezon City sa tapat ng Commonwealth Avenue. At Mel, aabot daw sa tinatayang 200 barong-barong ang natupok pasado alas 4 ng hapon kanina. Ayon sa BFP, Mel, nagsimula raw ang apoy sa isa sa mga bahay pero hindi pa alam kung ano ang naging sanhi ng sunog. Sabi ng BFP, Mel, marami raw illegal connection ng kuryente sa lugar na posible raw na pinagmula ng sunog. Gawa rin daw sa light materials ang mga bahay kaya mabilis kumalat ang apoy. Mel, aabot daw sa 600 pamilya ang nasunugan. Di raw bababa sa 3 ang nasugatan pero wala pa namang naiulat na namatay. Pero may mga unconfirmed reports, Mel, na may mga nawawalang kaanak pero ito ay bine-verify pa ng BFP hanggang sa mga oras na ito. Nandito na rin, Mel, ang Red Cross upang umalalay sa mga nasunugan at muling pinag-iingat ng BFP ang publiko lalo pa ngayong bakasyon at summer na maraming gumagamit ng kuryente at nagiging sanhi raw ng overloading. Isa ang ilan sa mga nasunugan na, Mel, na nakita natin kanina, yung mga nanay na may mga dalang sanggol at wala raw silang nailigtas na kahit anumang gamit. Yan din yung mga sinasabi ng mga nakausap natin at karamihan nga sa kanila ay nagka-problema sa paghinga at inisip din yung kanilang mga sanggol na maliliit na nagtulong-tulong din yung mga bombero na maapulang apoy at pati na rin yung mga residente pero isa sa mga naging problema nila ay nahirapan sila makapasok dahil nga masikip ang lugar. Ngayon, Mel, patong-patong na problema ang kinakarap ng mga residente dahil sa kinakarap nila ngayon. Basta alam ko lang po, nakita ko na lang sa bubong, malakas na yung usok pati apoy. Kaya ako, lumabas na lang rin po ako, wala nga po kami nailabas Po kami nagtitinda po kami. Nung bintana po namin, tanaw lang namin, nagulat kami, ba't umaapoy? Nagtakbuhan na kami pababa. Yun na nga, hindi na kami makadaan dyan kasi maliit lang po yung iskinita Kanina mainit, Isa pa bakasyon ngayon. Ang mga bata nasa bahay, lahat gumagamit ng kuryente, nag-i-stay sa bahay, kaya nangyayari, nag-overloading. Pagka nag-overloading, nagme-melt yung wiring, magkakasunog. Ang problema, yung... Mel, hanggang sa mga oras na ito ay may mga nakikita pa rin tayong mga nag-aapoy. Yan po yung live na kuha natin. Kaya hindi pa nagdeklara na fire under control ang sunog ngayon dito. At marami pa rin tayong mga bomberong nakikita hanggang sa mga oras na ito. Kaya karamihan sa mga residente ay nasa labas. Yung mga nasunugan naman ay kanya-kanya ng tabi sa kanilang mga nailigtas na kaunting gamit. At nag-aalala kung saan sila mananatili ngayong gabi. At yan muna ang latest mula rito sa Barangay Kulyat sa Quezon City. Mel? Maraming salamat sa iyo, JP Soriano. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa 24 oras at ngayong gabi. Makakasama natin ang isa sa mga pinagkakatiwalaang kapuso, si Ivan Mayrina. Ivan? Maraming salamat, Bel. Nagreklamong maraming pasahero sa biglaang pagtataas ng pasahe sa ilang provincial bus kaninang umaga. Pati nga mismo ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB nagulat. Narito ang aking report. Ang abisong ito ng pagtataas ng pamasahe ang bumulaga sa mga pasahero ng mga Genesis sa Cubao. Epektibo raw ito simula alas 12 ng hating gabi kanina. Ang dahilan daw, ang patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo, pagtaas ng toll fee at batay na rin daw sa consolidated order ng LTFRB noong May 17, 2008. Pero hindi naman nakadetalye sa anunsyo kung magkano dagdag singil sa pasahe. Ang mga pasahero tuloy, di maiwasang magreklamo. Kasi po, kami sa budget, nagkulang. Kasi hindi namin alam biglaan lang. Dapat in-announce sila nung isang linggo pa dapat. Lalong maghihirap ang mga nagtatrabaho. Babas, ang taas na nga ng bilihin, tapos tataas pa rin pamasahe. Sana taas naman din ang sahod. Ayon sa pamunuan ng Genesis Bus Company, 5 centavos per kilometer daw ang itinaas nila. Ang dating 165 per kilometer, 170 na daw ngayon. Pero nahingan namin ng paliwanag sa basihan ng kanilang pagtataas. Itinuro kami sa Provincial Bus Operators Association of the Philippines o PBOAP. Ang Bataan Transit nagpatupad din ng taas pasahe ngayong araw. Nagpaskil din ang abiso sa kanilang mga bus pero wala ring humarap sa amin mula sa Bataan Transit para magbigay ng paliwanag. Ang LTFRB nagulat sa anunsyo ng dagdag singil ng Genesis at Bataan Transit. Wala raw kasi silang inaprobahang anumang petisyon at ni walang nakabinding petisyon ng PBOAP para sa dagdag singil. The board is going to look into and will study whatever that order was they were pertaining to. But as of the moment, wala talaga. Walang petition sa amin, walang
official notice. Paliwanag naman ng PIBOA, walang taas pasahe sa mga provincial bus, kundi ipinatupad lang daw ang inaprobahang pagtataas ng pasahe ng LTFRB noong 2008. Ilang provincial bus daw kasi ang hindi nagpatupad nito, tulad ng Genesis at Bataan Transit. The bus companies are just implementing the approved rate by the LTFRB. And we would like to assure the public that we are not tolerating any overcharging. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras. Balita mula sa Japan, gumulantang na naman ang isang malakas na lindol. Ayon sa Japan Meteorological Agency, magnitude 7.1 ang pagyanig kaninang hapon malapit sa baybayin ng Fukushima Prefecture. Agad naglabas ng tsunami warning ang mga otoridad doon, pero binawi rin matapos ang isang oras. Agad ding pinalikas ang mga trabahador sa problemadong Fukushima Daiichi Nuclear Plant. Ayon sa operator nito na TEPCO, nawala ng kuryente ang cooling system ng ilang reactor. Naibalik na ang kuryente sa ngayon. Nitong Sabado, naglabas ng video ang TEPCO ng aktual na pagtama ng tsunami sa Daiichi Nuclear Plant noong March 11. Lubhang napinsala ang mga reactor ng planta na nagdulot ng radiation leak. Eksaktong isang buwan po ngayon mula nang tumama ang magnitude 9 na lindol sa Japan at magkaroon ng tsunami. Sa Batangas naman, dito sa atin, pinapayuhan ng mga otoridad ang mga residente malapit sa Taal Volcano na lumikas na dahil patuloy ang pag-alburuto ng bulkan. Nakatutok si Salima Refran live mula sa Talisay, Batangas. Salima? Mel, naka-alerto na ang probinsya ng Batangas kaugnay ng patuloy pa ring abnormal activity ng Bulkang Taal. Nakahanda na rin ang mga otoridad dito sakaling araw iakyat sa level 3 ang alert level ng bulkan. 32 taong gulang si Lolo Domingo nang sumabog ang Bulkang Taal noong 1965. Nakakatakot daw ang kanilang naging karanasan. Malalaking apoy, parang kung titingnan mo pagkina rito, parang sinlalakay baga ng tapayan na lalagyan ng tubig o parang mga drum. Isa lamang ang 1965 eruption sa pinakamapinsalang pagsabog ng Bulkang Taal. Ngayong taon, ginugunita ng Batangas ang ikasandaang anibersaryo ng 1911 eruption na siyang pinakamapinsalang pagsabog. Higit sa 1,000 ang namatay noon. Ito ay binubuo ng mga mainit na gases, accumulation ng hot gases and volcanic materials na under extreme heat and pressure. At ito ay with matuloy ng velocity niya. Isa to sa mga delikado na uri ng pagputok ng Taal Volcano na nagiging resulta ng pagkamatay ng mga tao. Nitong Sabado, itinaas sa level 2 ang alert level ng bulkan. Dumarami na raw kasi ang seismic activity sa bulkan. Mataas na rin ang carbon dioxide emissions at namamaga pa rin ang lupa. Kapag alert level 2, bawal na lumapit sa crater. Nire-recommenda na rin ng PVOX ang paglikas mula sa Volcano Island. Ang pamilya ni Geraldine, nagsiguro na. Ngayon, ang kakaiba. Lagi namin na ang lindol, burog, ay nonoy hindi masyado, ay ngayon malmaho. Pangalawang madalas sumabog na bulkan ito after Mayon Volcano. At ang mga pagsabog nito ay malalakas. At marami ang namamatay. Hindi lang doon sa isla, pati na rin sa gilid ng lawa. Agad din nagpatawag ng crisis meeting ang Batangas government kasama ang PVOX. Yung proseso ng proper coordination, pagtutulungan and communication to make sure na safe ang mga tao just in case pumutok ang Bulkang Taal ay naka-ready kami. Mel, 19 na pamilya pa lamang ang kusang lumilikas ng Volcano Island. Karamihan sa kanila nakikitira sa kanilang mga kamag-anak dito sa Talisay. 4 na pamilya naman ang nanunuluyan sa evacuation center. Mel? Maraming salamat sa iyo, Salima Refran. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Mahigit 30 ang sugatan ng mahulog sa isang sapa ang sinasakyan nilang bus sa Ternate, Cavite. Kagagaling lang daw ng mga biktima sa 3 araw na outing na maganap ang aksidente. Si Dante Perello, naka-alerto 24. Inabot ng halos 10 oras bago naiahon ng jackliner bus na ito kaninang madaling araw matapos mahulog sa isang sapa sa barangay Sapang 2, Ternate, Cavite.
Bandang alas 3 ng hapon kahapon nang mahulog ang bus mula sa Pinagpatayan Bridge. 32 sa 55 sakay nito ang nagtamo ng mga galos, malalalim na sugat at bali sa buto. Isinugod sila sa San Lorenzo Ruiz Hospital at Naik Doctors Hospital, pero karamihan ay nakauwi na rin. Nag-ipon-ipon lahat sila dito sa harap kasi yung impact pababa eh. Tapos yung driver, pinakahuli namin na rescue kasi yun ang naipit kasi ng manubela. Pauwi galing sa 3 araw na outing ang mga empleyado ng kumpanyang Philippine Sanitary Fitting at Ruyuma Restaurant nang maaksidente. Sa inisyal na investigasyon ng Ternate Police, 10 bus raw ang nakakonvoy nang mag-overtake ang bus number 7, pero nabulaga ito sa kasalubong na SUV. Para iwasan ito, kinabig pakaliwa ng driver na si Jackson Azutilio ang manibela, pero nawalan ito ng kontrol kaya nahulog sa sapa. Wala nang overtake kasi kita naman nila. Galing sila na doon. Alam nila, carb at saka pababa. Diba? Slow down lang dapat. Natural flow. Wala naman traffic dito. Reckless imprudence resulting in multiple physical injury ang kasong isasampa sa bus driver na si Azutilio. Dante Perello, Naka-Alerto, 24. Blanco pa rin ang mga otoridad sa dahilan ng pagbagsak ng eroplano sa Camp John Hay sa Baguio kahapon na ikinasawi ng 2 tao. Labis naman ang hinagpis sa mga pamilya ng mga biktima. Nakatutok si Bernadette Reyes live mula sa Baguio. Bernadette? Mel, hanggang sa mga sandaling ito ay hindi pa rin alam ang naging nagsanghi ng pagbagsak ng eroplano dito sa Camp John Hay. Labis naman ang paghihinagpis sa mga kamag-anak na mga nasawi. Nagkalasug-lasug ang 6-seater Piper Aztec airplane na mag-crash ito sa Camp John Hay pasado alas 2 kahapon. Ilang minuto lang mula na mag-take off sa Lawakan Airport. Ayon sa ilang saksi, ilang sandali bago bumagsak ang eroplano, nakarinig sila ng ingay at nakitang umuusok ang eroplano. Ito yung lugar kung saan bumagsak yung eroplano kahapon. Sa lakas ng impact, nagliyab ang napakalakas na apoy, sapat na para mauling ang mga puno sa paligid nito. Na-recover sa crash site ang ilang personal na gamit at pera ng mga pasahero. Iniimbestigahan pa kung anong sanhi ng pagbagsak na eroplano. Pero paniwala ng kapatid ng piloto na si Colonel Ray Garcia, malabo raw na human error ang dahilan ng aksidente. Pero sa akin dito namin sa kapatid ko, mahusay na piloto. So ang most likely po na naging cause sa tingin ninyo? Sa engine ang ano ng mga tao. Problema. Nakasakay sa eroplano si Grace Alvarez na ayon sa kanyang asawa, ipapasyal ng mga kaopisina ang ilang kliyente sa Baguio. Mahal na mahal kita, alam mo yun eh. Kaya, ganito ko sa'yo, iniwan mo ko eh. Nasa usapan to eh. Usapan natin magkasama tayong tatanda. Wala namang kalam-alam si Allen Aranas na umalis patungong Baguio ang mister na Simon Aranas. Huwebes raw nang huli silang magkita. Yun na pala, ang huli niyang alaala kasama ang mister. And I was hoping that he was not the one among the 6 who is dead. So, ma'am, meron pa kayong... unfortunately, yung sinabi nilang isa, siya pala yun. Nakaligtas sa trahedya sina Vanessa Cabiso at pilotong si Garcia. Inilipad sila sa Maynila para doon gamutin. Dali lang. Sige. Dali po, at least lang. Hinga lang po malalim, ha? Nasa Maynila na rin ang survivor na si Josephine Miranda para doon magpagaling. Habang ang isa pang survivor na si Irenio Yabut, kasalukuyang nasa St. Louis Hospital sa Baguio. Okay. Mel, dadali na ngayon sa Maynila ang 10 ng mga nasawi. Samantala, patuloy pa rin ang investigasyon ng CAAP kaugnay ng pag-crash ng eroplano. Itong kinatatayuan ko ngayon ay ang mismong crash site ng eroplano. Wala na dito ang nagkalasug-lasug na parte ng eroplano dahil dinala na ito sa Lawakan Airport. Mel? Maraming salamat sa iyo, Bernadette Reyes. Samantala, patuloy na inoobserbahan sa St. Luke's Medical Center